Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga kaganapan sa both houses of Congress sa araw nito. This is a very significant date in our nation's history sa political aspect, May 11, 2026. Nagbotohan sa Kamara tungkol sa impeachment ni VP Sara. At ang resulta, overwhelming 255 congressmen voted yes in favor sa pag-akyat, pag-endorso ng impeachment complaint sa Senado. So 255 yes, 26 said no, and then siyam ang abstention. So makita mo dyan, arang panalo ang mga kongresista. Masayang-masaya sila. Kung sa akbayan pa, kay Percy Sindanya is VP Sara will go down in history as the highest government official that has been impeached twice. Ayun. Habang nagbobotohan sila sa Kamara, may nangyari ding botohan sa Senado. Biglang may nagmotion to declare all positions vacant. Dahil vacant, botohan na ngayon. Ito na. Nirecommend. Dalawa maglaban sa Senate presidency. Senator Soto and Senator Alan Peter Cayetano. At ang resulta ng botohan, nanalo si Senator Alan Peter Cayetano with 13 votes, natalo si Soto with only 9 votes, and then dalawa ang abstention. So, ito ngayon, yung tagumpay ng mga kongresista, yung 255. Yehey! Panalo tayo! Ano ngayon ang kabuluhan ng pag-impeach kay VP Sara sa Kamara with this change of leadership sa Senado? Kasi kung walang change of leadership sa Senado, kung yung dati pa rin, Soto pa rin, Lacson pa rin, mga medyo may pag-asa sila. Kasi nga, kilala naman na itong sina Soto, Lacson, mga anti-Duterte ito. Kaya yung significance ng pag-impeach kay VP Sara, 255 votes, very significant sana kung si Soto pa rin ang Senate President. But now, na nagbago na ang liderato, ang nakaupo na ay klaro na pro-Duterte. Ano ngayon? May kabuluhan pa ba ang 255 votes? Or baliwala na? Yes, aakyat ang articles of impeachment. Yes, makukonvene ang impeachment court. Huwag kayong maniwala. Ito si Senator Lacson nagpahayag na pwede daw na hindi mag-convene ang Senado as an impeachment court. Basta lang daw botohan ng 13 majority. Yun ang pinapalabas nila. But I don't believe so. With the leadership now of Senator Alan Peter Cayetano, isang abogado, hindi niya o nila silang bagong majority, black and 30, hindi nila gagawin yun. Yung magbotohan na hindi itutuloy ng impeachment trial. Dahil it will boomerang on the leadership of the Senate. Magagalit ang taong bayan
pagbotohan nila na huwag nang i-convene ang impeachment court. Why? Bakit hindi nila i-convene? Anong rason? Wala akong nakikitang rason. I don't know saan kinuha ni Senator Lacson yung kanyang pahayag na pwedeng botohan na huwag nang i-convene. That's suntok sa buwan yun. Ngayon, pro Duterte na ang may hawak ng Senado. Lalo nilang itutuloy ang impeachment trial dahil nga sigurado naman mananalo si BP Sara. Kasi sa impeachment, hindi na yan masyadong tinitignan ng ebidensya. Kagaya nung kay CG Corona. Oh, overwhelming yung conviction. 21 ang bumoto ng conviction. Eh yung pala, na-acquit. Oh, yung pala, pinawalang sala ng Sandigan Bayan si late CG Corona. Yung mga wala siyang ill-gotten wealth, walang problema sa kanyang salin, as in wala. So makikita mo dito sa impeachment, it's not evidence-based. It's more on political affiliation. Kaya ngayon pa lang nabibilang mo na ang mga senador na boboto sa acquittal and conviction ni BP Sara dahil ganyan talaga ang nature ng impeachment. So, sa setup na ngayon ng Senado, yung 13 na bagong majority, sigurado na yon boboto sa acquittal ni BP Sara. Eh, siyam lang ang kailangan niya. Di ba nalo na? Yung bagong minority, yung siyam na bumoto kay Senator Soto, sigurado yon boboto sa conviction ni BP Sara. Eh, siyam lang sila. Kulang sila ng 7 dahil 16 ang kailangan nila. Kaya ang tanong ay, makabuluhan ba ang pagboto ng mga kongresista ng 255? Yung in favor. Siguro, happy sila. Baka natanggap na yung pangako. O, di ba, sabi ni Senator Amy, grabe ang mga financial benefits sa pagboto. Tanggap, ay maligaya sila. But they do not mind kung ano ang kahihinatnan ng impeachment trial. Ang importante, nakuha na nila yung pondo kung totoong nagbigay sila ng pondo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Namimigay tayo ng malaking tulong ito sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang nataga-ano gero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga singa. Tungod ani hinabang nga singa nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangisag budget pang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og
unta mataga napay matabangan nga uban kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na So dagan pa karon ang nanginahanglan. daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat magkura gyud sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.